Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng Ordinaryong Filipino. Nais din po nating batiin ang ating mga kababayan abroad. Ang pag-usapan natin, mga kamunting tinig, mayroon po akong natanggap na balita na kung saan po ay magkakaroon daw ng malawakang protesta ang Iglesia ni Cristo sa loob po ng 3 araw ngayong Nobyembre. At alam ninyo kung ano po ang kanilang agenda. Mananawagan daw po sila na bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos sa posisyon. Meron po tayong natanggap na information na kung saan ang target is November 15, 16 to 17. Okay? Dahil nagpatawag daw po ang kanilang mga leader ng meeting kagabi. Oo, kagabi daw na kung saan ay hindi siguro nakatiis itong mga nagmamahal sa gobyerno, nagmamahal sa Pangulo, kaya po nakakalabas itong ganitong klaseng mga information. Actually, mga kamunting tinig, biniverify nila kung yung meeting daw na yon na ipapatawag o ay may basbas ba ng tagapamahala. So hindi po nila nasagot. So ibig sabihin, ang Iglesia ni Cristo, mayroong mga grupo na talagang ayaw kay Pangulong Bongbong Marcos. So saan kaya sila nakaangkla? Kasi 'di ba matibay ang pananampalataya at paniniwala ng Iglesia ni Cristo na hindi po sila sumasali sa politika. At hindi sila kailanman magiging dahilan para magkagulo ang ating bansa. Ano ang interes ng Iglesia ni Cristo kung mananawagan sila na pababain sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos? Valid ba ang kanilang mga claim? Kasi akala ba nating lahat talaga, ilang beses naman tayong nagpatutsada sa kanila na hindi sila nakikialam sa politika, pero ngayon parang talagang silent mover sila. Kasi yung malawakang kilos protesta na ito, kailangan nating basagin. Kailangan nating ipaalam sa tao at kailangan nating ipaalam sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ako naman kasi, hindi po ako naninira ng inyong relihiyon. Nirespeto ko kung ano ang inyong political point of view. Pero kayo na mga Iglesia ni Cristo, na mga miyembro ng channel na ito, ng mga subscriber na ito, papayag ba kayo kapag sakaling magkaroon po ng malawakang kilos protesta ang inyong relihiyon na kinakaaniban para lamang po ipanawagan na bumaba sa pwesto ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos? At syempre, naturalmente, ang rasyonale dyan, gusto nilang ipaupo si Sara Duterte bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So kung iyong mga leader ay magpapatawag ng meeting, November 15 to 17, magpapatawag daw ng meeting ang inyong mga leader, 3 araw po yan. So ang nagtimbre, hindi makatiis, pinaalam po hanggang sa kahit papano nakarating po sa amin ang ganyang klaseng mga information. So syempre, ang aking subscriber mahigit sa 190,000. Malapit na po mag 191,000. Kaya karamihan din po sa mga sumasubaybay sa channel na ito, mga Iglesia ni Cristo na nadismaya sa naganap na rally na kung saan tumayo doon si Rodante Marcoleta at pinagngangalandakan ang mga rant nila sa administration. So, pag mamuno ang Iglesia ni Cristo ng kilos protesta, ano ito? Bakit nagkakandaugaga ang isa sa pinakamalaking relihiyon ng Pilipinas na maghanap ng mga tao, magkilos protesta, magpakita ng suporta laban sa Marcos administration sa pamamagitan po ng pagpapanawagan na bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto bilang Pangulo ng ating bansa. Kaya nga tinatanong ko yung mga
membro ng Iglesia ni Cristo dito sa aking channel. So ano po sa palagay ninyo? May nababalitaan na ba kayo? Oo, kasi may mga umiikot po sa Intel, no? Intelligence Society, na kung saan ay ito daw po ay balak na magpatawag ng meeting November 15 to 17. Meron pong rally na gusto pong gawin ang iba't ibang mga grupo this coming November 30. Araw po yan ni Bonifacio. At sabi nga ng ating mahal na Pangulo, tukoy po at alam po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos kung sino po yung mga leader ng mga iba't ibang grupo na gusto pong magsagawa ng kilos protesta, na malawakang kilos protesta na kung saan iginagalang naman po ng Estado yan. No? Ang problema kasi, yung mga maka-Duterte, gusto talaga nilang gawin magkagulo, magkagulo, magkagulo. Manunog, okay, manakot, magpakita ng puwersa. Ay alam naman natin ang mga Duterte, diehard supporters, ang interest nila pabagsakin ng Pangulo, ipa-resign ng Pangulo, pababain ng Pangulo sa pwesto, kasi talagang tumitindig sila sa kanilang laban na ipapalit nila si Sara Duterte na wala namang alam, wala namang kwenta, puro lang naman paninira. So ang majority ng mga Pilipino hindi naman po papayag na magtagumpay ang ganyang klaseng mga balakin dahil ang tatahimik ng bansa. Umaangat ang ekonomi ng Pilipinas, nakakakuha ng respeto ang ating bansa sa international community, at yan po sa effort ng mga opisyal under Marcos administrations. At syempre, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So sa balita na natanggap po natin, no, tinatanong ko, ano bang interes ng Iglesia ni Cristo dito? Bakit nagkakaundagaga ba sila? No, ano ba ang interes? Kung gusto po natulungan ng Iglesia ni Cristo na masolve ang korupsyon, bakit pa kayo makikialam? Hindi naman pala kayo nakikialam, di ba? Sabi ninyo, hiwalay ang Estado sa simbahan. Bakit parang active na active ang Iglesia ni Cristo? Anong pinoproteksyonan ng INC? Sa mga leader po ng INC, sa pangkalahatan, sigurado kayo na kontrolado ninyo or may idea kayo sa mga galaw ng mga faction sa loob ng simbahan po ninyo? Baka yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo ayaw sa mga ganyang klaseng gawain, pero wala siyang magagawa dahil nakukorner siya. Ako naman, binibigyan ko ng benefit of the doubt na matatag ang pamumuno ni Eduardo Manalo. Pero kung halimbawa, wala siyang kaalam-alam, tapos magpapatawag ng meeting November 15 to 17, ganito pa mga kamunting tinig, ang magtitimbre pa ay galing pa sa inyong mga miyembro dahil ayaw po ng miyembro ninyo na makialam sa politika. So ang problema kasi, hinaluan nyo ng politika ang pananampalataya ninyo, which is taliwas naman po yan sa ginagawa ng inyong dating tagapamahala pangkalahatan. Kaya marami pong mga nagdududa kung may basbas po yan sa taas. Dapat sa Iglesia ni Cristo, obserba ano ninyo ito. Imbestigahan nyo to kasi nadadamay ang relihiyon ninyo. So kailangan ninyong sumagot sa mga ganyang klaseng issue kasi mainit po ngayon ang pagbabantay namin sa mga gustong sumira sa katahimikan ng bansa, sa mga may political personal interest na nagbabalak pababain ng Pangulo. Kasi magiging katawa-tawa talaga kayo. Maging katawa-tawa kayo at ang inyong kredibilidad bilang taga-akay ng mga kaluluwa, kaligtasan ng kaluluwa, hindi mapasa impyerno, ay madadagtaan at malalagay po sa napakalaking tanong. Ano po ang pinoproteksyonan ng Iglesia ni Cristo? Di kaya'y itong sinasabing malawakang kilos protesta, isasabay nila ito sa November 30? Aba, sa akin naman, wala namang problema kung isasabay ninyo. Walang problema sa akin or sa amin. Walang problema, karapatan nyo po yon. Pero paano po yung mga miyembro ninyo na ayaw po na manghimasok kayo sa politika? O papayag ba kayo na gagamitin kayo ng politiko? Iglesia ni Cristo. Ewan ko lang. So sana wag magalit ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang simbahan ng Iglesia ni Cristo, wag kayo magalit sa makatulad nito ng mga comment dahil unang-una, mabilis po ang mga radar namin sa mga ganyan. At saka ang mga miyembro na ninyo talaga ang nagtitiwalag sa kanilang mga sarili dahil nilamo na kayo ng politika.
hindi kayo marunong magdisiplina ng inyong mga miyembro na sinisira ang gobyerno, sinisira pa rin ang simbahan ninyo. Sayang naman ang pundasyon ng inyong pananampalataya kung dahil lang sa mga bagay na yan, talagang kakampihan ninyo yung mali. So ngayon, kung magkaroon kayo ng malawakang protesta, abay, membro po ninyo ang nagbibisto sa inyo. Membro po ninyo ang mga nagpapakalat. Kasi hindi naman po lalabas ang balita na ito at ang impormasyon na ito kung hindi po totoo. Okay? So, ayan. At tinatanong ko kayo, Iglesia ni Cristo, kung ano po yung interest ninyo. Kasi nga, unang-una, nalalagay na kayo sa kontrobersya. Nilinlang ninyo ang mga grupo ninyo, nagsusumbong sa amin, nagsusumbong sa social media. Ano man yan? Akala namin hindi politika. O akala namin peace rally. Yun pala, bakit puro politika ang mga speeches? O akala namin pala, hindi po makikialam ang politiko. Tapos mga politiko din pala yung mga speaker. So nagkakaroon na po ng pagdududa sa inyong kredibilidad bilang taga-akay ng kaluluwa ng tao para makamit ang kaligtasan na tinatamo. Okay? So malawakan daw po na kulos protesta yan ang gagawin ng Iglesia ni Cristo. At ang kanilang punto de vista, ipapanawagan daw nila na bumaba ang Pangulo sa pwesto. Totoo man itong information na ito o hindi, kailangan naming il-alarma ang publiko. Hindi para sirain kayo, kundi para malaman ng tao at ng mga miyembro ninyo na sa tamang landas pa ba ang Iglesia ni Cristo. Okay? Nasa tamang landas pa ba ang tinatahak ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Kasi sabi ninyo, hindi kayo nakikialam sa politika. Pero bakit puro politika ang iniisip ninyo? At ayon po sa information na talagang pag-usapan ninyo ang pagbaba ng Pangulong Bongbong Marcos. So di bahala kayo kung mabibear nyo naman ang consequences, kung sa tingin ninyo kaya nyong pababain ang Pangulong Bongbong Marcos, di lumabas kayo sa kalye, it's up to you. Pero sa usapin na ito, ipinapaalam namin sa publiko na mag-iingat, lalong-lalo na po yung mga PBBM defenders na ayaw namin na mauwi sa wala ang pinaghirapan ng Pangulo dahil ginugulo po ng mga katulad po ninyo. Kung totoo man ito o hindi, tanungin nyo muna yung hanay ninyo, yung grupo ninyo. Baka walang kaalam-alam ang tagapamahalang pangkalahatan o kung may alaman, ano ang interes ni Eduardo Manalo dito. So yan po mga kamunting tinig. Ayan ang ating bagong latest information na natanggap na magpapatawag daw po ng meeting sa November 15 to 17 at sinasabi na tinitimbrihan ang mga tao. Okay? So hindi kami naninira, nasa sa inyo po yan, kasi ayaw lang namin na maligaw din ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kasi marami din kaming kamag-anak, marami din kami mga kaibigan na miyembro din ng relihiyon na yan, miyembro ng Iglesia ni Cristo. At marami ako mga subscriber na talagang miyembro ng Iglesia ni Cristo, pero hindi nagagalit sa akin dahil unang-una ipinapaliwanag po ng tama kung ano po yung punto dito. Basta magkakaroon daw po ng malawakang kilos protesta ang Iglesia ni Cristo sa loob ng 3 araw ngayong November para po ipanawagan ang pagbaba ng Pangulong Bongbong Marcos. Papayag ba kayo? Either yan po ay nagpatawag na ng meeting kasi November 15 to 17 pala. Nagpatawag na daw ng meeting kagabi kaya nagtitimbre po yung mga nagbibigay sa atin ng informations na talagang pinagpaplanuhan nila. Kagabi pa pala nag-meeting na November 15 to 17 ang kanilang plano na magkaroon po ng kilos protesta.